Vegas. By the hook again, the right hand, and pivot off that right leg. And Ceja again, he extended his hands, opened. Sa mundo ng boxing, asahan mo na ang umati kabumbugbugan. Yung tipong walang humpay na buntalan, na hindi isinasaalang-alang ang pisikal na kaanyuan dahil kung minsan, kung sino pa ang maamo ang muka ay siya pang mas halimaw pagdating sa ibabaw ng lona. Kagaya na nga lamang ng tinaguriang The Scorpion ng Pilipinas na si Joseph Ambo, na sa unang tingin ay parang walang ka-espesyal, subalit pag sumuntok, animoy tumitibag ng poste sa lakas ng suntok na kanyang binibitawan. August 14, 2021, tumungo ang tubong Cagayan de Oro City na si Joseph Ambo sa bansang Amerika upang sagupain ang Noy undefeated rising star na si Darren alias The Gift Cunningham. Mataas ang bilib sa sarili ng boksingerong ito sapagkat hindi pa nga nakakatikim ng pagkatalo na sa sobrang taas ay nakalimutan niyang mandirigmang Pinoy ang kanyang haharapin at tila ba hindi niya binibigyang importansya ang kanilang magiging sagupaan dahil sa pag-aakalang mahina at pataba lamang ang Pinoy sa kanyang malinis na kartada. Ikaw ba naman ang turuan ng undefeated at greatest of all time na si Floyd Mayweather Jr.? Isama mo pa ang tatay din nito na si Floyd Mayweather Sr. na talaga namang sanib puwersa na kumbaga sa ulam may kumpletos ricados. Tipong wala ka nang hahanapin pa. Kung kaya naman lalong tumaas ang kumpiyansa ng Amerikanong ito at parang lumaki ang ulo na parang nahawahan ng asta ng angas ni Mayweather. Ngunit hindi nga rin naman basta-basta ang ating Pinoy na bida dahil ang trainer lang naman niya ay ang long-time trainer din ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao na si Boboy Fernandez. Hindi nga po basta-basta ang ating Pinoy na bida dahil may malamaso ang bigat ng mga suntok nito. Samahan mo pa ng malaadobing panga. Bagamat may dalawa ng talo ay hindi ito tumigil upang ituloy ang kanyang nasimulang propesyon. August 14, 2021, naikasa na nga ang laban sa pagitan ng ating kababayan na si Joseph Ambo at itong Amerikanong si Darren Cunningham na may impresibong record na 13 wins, 7 knockouts at wala nga pong talo. Habang ang ating bida naman ay may record namang 9 wins, 5 knockouts, 2 talo at 1 tabla. Ginanap ang laban sa baluarte ng Amerikano sa Cosmopolitan Lounge, Decatur, USA. Paglalabanan nila ang bakanting North American Boxing Federation Junior Super Bantamweight Division at para ito sa isang 8-round bout. Sa weigh-in ay makikita sa mukha ng dalawang fighter ang gigil sa bawat isa at sabik na magsimula na ang laban. Sa first round ay agad na nagpakilala ang Pinoy na makailang beses pabagsakin ng Amerikano. Tinamaan ito ng mga solidong patama na kung saan ay tinamaan din ang kilay ng Amerikano dahilan sa pagdugo nito. It's right, left hand by Wiki right! right about now. The action is being pushed right now. left hand. Oh, shit! My God! Ambo going in for the TKO. Was it a flash is going to be the question. Whether he's hurt, he doesn't appear to be. But it was a violent fall. We got some trouble in the Saved by the ropes, but he's responding well. Well, so much for me not cursing or hitting Mario. Well, he definitely hit me, yes. Oh my God, he's got a big cut. Oh, yeah. Right now. Oh my God, the best thing that can happen is that the doctor stops it. Let's be real. No. Darren is still full. Eating bad and Well, it's let's see if that above has the a good cut, man. Oh, And another hand, and a right hand catches him. They're going to call it a knockdown. I didn't see his knee touch, but he did look hurt. Oh, Nah, man. that was definitely a knockdown, guys. Was it? It's a- He's on his way down. Wow, he's suffering some adversity. He's got to relax. Oh, he's got my caught God, again he with got a to big relax. Still He's maintaining trouble right composure. here. Oh, good right hand. Trying to throw back. The blood is opened up. The cut. That's starting to get in the way of his vision. Oh! Another left hand sends him to the ground. Damn. He cannot keep taking these knockdowns. This first round. He's not going to get out if he keeps taking them. This is a big first round for Joseph Ambrose definitely is winning the round right now with the these knockdowns Scorpion and is a cut. striking at all. Darren needs to box. Joseph Ambrose now willing to take his time, knowing that the left hook is working for him, setting it up. Ambo is shifting his Good left distance hook up and by down. Darren. Joseph is rushing in Now with his Darren head. on that jab. Darren keeps leaving himself open. Darren for has to left keep hand. that right He's got to hand pick on that his right chin. hand. He's got to pick that right hand up. The cut has gotten vicious. You know, this is amazing that the Georgia Commission hasn't stopped the fight Hasn't to even check the cut. check it. To But, check it. but It's gruesome. it's made for an amazing fight. It has.
lot of I mean, drama. we asked for Ladies blood and we got gentlemen, this is huge. Another left hook by Joseph. crowd Mr. is so into DC3, this. please pick your right hand up and keep it right above your temple because Joseph is throwing that left Another hook left hand with bad landed. intention. Another left hand. The Scorpion Now a is right. striking. Oh, Sa round 2 ay muli nga pong bumagsak ang Amerikano. Tinamaan nito ng solidong left hook. Tumayo pa naman ito at nagpatuloy sa laban. Subalit kita ang pagkahilo dahil sa lakas ng suntok na tumama. oh, and he got under that one. That left hook. He finally changed. Oh, wow. But he didn't do it there, and he got caught with the Lord. left. Lord, I Ambrose cannot believe the adversity that's being shown. in this fight. Oh, he came to win. Darren needs, yes, Right big hand right by hand by DC. Darren. Catching But- on the right hand But goes to Ambo the went body. over the left. This place is This is literally pandemonium. shaking. Looks like Joseph Literally Ambrose is shaking. slowing down. Big left hook by Darren. I think I've counted like 3 or 4 headbutts already Wow. in this fight. Cunningham looks like he's got his head together and he's being a bit of and he's trying his best. Oh, good left hook by Beautiful left. Ultimate. This is Joseph showing Ambrose what he's has made of. slowed He's down. showing what he's Joseph- made of. Good Joseph- jab to the body. Question is, does he have enough to continue to do what he was doing? Because he had major success in that first round. I'll Yes. tell you what. Oh my God! That would hurt him. Not That left again! hand hurt him in a way Lord. that he hadn't been hurt yet up until this point. Yo, this man's heart is That so left- big, that man. left hook. He doesn't want to lose. He doesn't. He He's rushes trying in to with his Finish it with Oh, my seconds God. left in the fight. Hold him, Darren, hold him. Lord. He's gonna escape. The live chatter saying that Darren needs at least a knockdown. Oh, I think he needs at least. They two saying he at of them, least needs maybe. a knockdown. jab here and Oh, there. big right hand by Darren. Yeah, I would think he needs. He's changing the levels. Oh, Yeah, and let me tell you, he's still throwing that left hook really forward Darren, with a 1-2. Darren needs to throw some rights. Jab to the body, scores. Walks in with a right hand. Open. Oh, big left hook, but he's blocked this time. Darren digging into the body. Darren blocking hand up. Oh, 1-2. Savambo still walking forward, ladies and gentlemen. Darren works his way in. oh, got Left caught with the hook. overhand. Up with the did Ambrose. Ambrose is a durable good body fighter. shot. That right hand hurt. Yeah, Oh, that hurt him, but he's probably got to go back there. yo, lucky Doesn't seem- that Darren is keeping that right hand up now, man. Oh, that's Wow, another body with shot. the left hand, and he evades the jab. Where Darren makes the sweet science look easy when he does that. yeah, Still attacking, but not throwing enough. Missing wildly at the end of this round. At sa mga sumunod na round ay bahagya naman nakagante itong Amerikano na agad rin naman binabawian ng ating Pinoy na bida. Oh, and he caught him with the left. no. DC Cunningham, blocked. he's got his Oh, right hand up. Wow, what? Look at him. Oh, a big left hand from Darren. We made for this. Once again, and that stumbled the Filipino. Oh, But a big shit. left hand catches DC, and DC has to hold on. Oh my God! After he mounted such an off. Oh, Big right hand. I just got hit with And I got mad blood all sweat. over me. Sa round 6 ay makikitang maingit na nagbibito ng mga suntok ang Amerikano. Ramdam ang lakas ng mga suntok ng Pinoy. Oh, I think he needs to. Oh, Yeah, I just got hit with another droplet of sweat, courtesy of Mr. Joe. oh, big left hook, but he's blocked this time. Good like, Warren, jab. you're getting hit the nose He's at gonna this have to point. build off that I don't see jab. no broken, nothing broken, you know. Oh, I don't know if I got hit got the again, but blood flying maybe in I the didn't. sweat. We need a right hand. Darren works his way in. Oh, God. Sa round 7 ay mapapasing nauubusan na ng hangin ng ating kababayan na agad naman sinamantala nitong Amerikano na kung saan ay bahagya ito nakapagpatama sa ating kababayan. It's just the bottom line. Good. You see, Good, that's good. the only way he attacks is coming forward. No, that pivot.
Darren. Good jab on there, but let me tell you the score. Oh my God! Exchange, left hands, But Lord, big way. Lord, that looked like it was so much worse for Darren. Yes, their sticks are, as we get sprayed in blood. Yo, he's a dog. Darren's a dog. He's not gonna give up. He's Wow, not, Joseph Ambrose licks the blood And off it's got to his be the shoulder. body shot, Ness. It has to be. Yo, I round. Lord, it's the last And- round. and- Stoppage to get the win. I think he might. Oh, Oh, hell of a Worst spots for. oh, good check left hook by DC3. But the scope, oh, He slipped. That was a slip. Definitely a slip, but I think it's also. has to let his hands go if he wants to win this fight. Right. Sa naging laban ay tinanghal ng panalo ng ating kababayan via unanimous decision. Kung ating titingnan maigi at pagmamasdan ng ating kababayan na si Richie the Magnum Mepranum, ay talaga namang iisipin mong isa lamang itong mahinang nilalang dahil sa payat at walang kamasil-masil na pangangatawan. Pero sang kayo, wag na wag kayong magpapaninlang sa itsura at karakas ng fighter na ito. Sabihin na nga nating payat at tila walang ilalakas sa suntok nitong si Richie. Pero walang sino mang fighter ang dapat magkumpiyansa kapag siya ang kaharap. Kagaya na nga lamang ng Mexicanong si Hernan Marquez na tinaguri ang Little Mike Tyson, na dahil sa lakas at sa pagiging knockout artist nito ay hindi naging maganda ang trato nito sa ating kababayan dahil hindi nito binibigyang importansya ang ating Pinoy na pambato na tila ba siguradong sigurado na natatalunin niya ang ating kababayan. Ngunit hindi naman talaga natin masisisi ang fighter na ito kung nasobran sa kumpiyansa dahil may karapatan din naman talaga itong magmalaki dahil nga sa pagkakaroon ng planchado nitong kartada na kung saan ay 2 titulo ang kanyang nakuha bago siya makakalaban ng ating kababayan. At ito nga ang WBA Pediball Flyweight title at ang WBC United States Flyweight title. Ngunit sa kabila nga ng mga achievement ng Mexicanong ito ay hindi naman ito naging balakid upang matakot at masindak sa laban ang ating payat na kababayan. March 12, 2010 naikasa ang labang Richie alias The Magnum Mepranum kontra nga sa Mexican fighter na si Hernan Marquez. Ginanap ang kanilang laban sa Gaylord Texas Resort Hotel and Convention Grapevine, Texas, USA. Sa magiging laban, ang Mexicanong si Hernan Marquez ay may impresibong record na 27 wins, 20 knockouts at wala ngang talo. Habang ang ating kababayan naman ay may record naman 21 wins, 5 knockouts, 2 talo at 1 tabla. Sa kartada pa lang ay talaga namang inaasahan ng maraming manonood at boxing analyst na tagilid talaga ang ating kababayan dahil sa laki nga ng diferensya ng kartada ng dalawang fighter. Subalit ang hindi nila alam ay napakakunat pala ng panga ng fighter na ito kahit manipis ang katawan at isama mo pa ang kanyang ring IQ na talaga namang hindi rin matatawaran pagdating sa laban. Sa kanilang weigh-in ay kitang-kita ang diferensya ng dalawang fighter. Bato-bato ang Mexicano, samantalang ang ating kababayan ay literal na hindi gaanong kagandahan ng katawan. Round 1, namamatitis agad ang Mexicano na para bang gusto na agad patulugin ang ating kababayan. Samantalang ang ating kababayan naman ay maingat na bumabato ng mga jab para dito nga sa Mexicano. Nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo. Tiene la estatura, tiene el alcance, ángulos, tiene que taparle las esquinas y no darle espacio, no darle nada de espacio, taparle hay que seguir su plan así, boxearlo, ese peleador técnico que usa sus brazos largos. Y Mepranum, No hay nada mejor que eso, especialmente en esa división ahorita que está él. Excelente sparring que tuvo. Y pues aparte de eso, trabajando con la familia. con él, que lo que le ha gustado mucho de entrenar con los Montiel es precisamente eso, con Fernando Montiel haciendo su sparring, que ha aprendido mucho al verlo, al aprender cómo se boxea, como un boxeador. Fernando Montiel es un peleador, no es tan agresivo. 18 knockouts en sus 25 y número 9 del OMB. Regresamos. Sa round 2 ay dito na nga gumana ang ring IQ ng ating kababayan. In-and-out ang kanyang naging diskarte para lumamang sa kalaban, na kung saan nga ay hindi naman makapagpatama ng mga solid na patama itong Mexicano. Y precisamente Y la mandíbula, la quijada de... interesante, pelea como zurdo Tyson Márquez, aunque es derecho por la Sí. derecha. Y eso a veces pasa, y fíjate, movimiento. Oh, Que bien la cuidado, combinación. no se puede abrir mucho Márquez, se te abrió mucho ahí, lo conectaron. Ahora, bueno, eso ya lo empujaron ahí. Pero lo motivó ese golpe el filipino.
El alcance regresa. Sa round 3 ay makikita na ang gigil na Meksikano dahil hindi nga makapagpatama ng solid sa ating kababayan. Habang ang ating bida naman ay patuloy na nakakapagpatama ng malilinis na jab sa kalaban. Esta es la esquina de Márquez. Demasiados Márquez, es el que se encarga de todo el talento. Filipino, mejor le digo filipino, doble uppercut ahí de Tyson. Filipino, y parece que el movimiento, la rapidez, te hipnotiza, ¿me entiendes? Y te vas a quedar en esa posición. Y lo de cabeceo, cuando entra de frente, no entra mucho nomás de frente, dale cabeceo, moverse, y de empujarlo, hacer lo que haga tu pelea, no la pelea que él quiere hacer. Y le da buen derechazo, está haciendo lo que tú dijiste, está moviendo mal la cabeza. At pagdating nga po ng round 5 ay bahagyang nakapagpatama ng ilang malilinis na suntok ang Meksikano. Subalit dito nga po kayo bibilib sa ating kababayan dahil sa kabila ng kanyang manipis na pangangatawan ay nagagawa niyang saluhin at makayanan ng mga suntok nitong Meksikano. Tiene que usar su fuerza, trabajarlo al cuerpo. Filipino Mepronam le está afectando bien, aunque él es zurdo, pero se le está dificultando este estilo. Chimeprano, se encuentra el número 10. Trajes, las mejores corbatas, ahí se ponen con Julie Guiñiño. Y les va a gustar el boxeo Pacquiao Clotti, pero aquí les está gustando a los fans. Sí. En el Texas Ballroom del Gaylord Texan Hotel, un buen guamazo que le dio Meprano en este round al filipino. Que cae sólido con derecha. Mira, qué sorpresa. Aquí el filipino ahí lo hace fallar, y cómo entra ahí la recta, como iba como de recta. At sa round 7 ay dito na makikitang nakikipagsabayan na rin ang ating bida na ang bawat fighter ay tila hindi magpapatalo sa laban. Encontrar caído a la lona, cortesía del de Empalme Sonora. Richie creciendo con cada round el filipino. Y tu tarjeta 5 para Mepronam. Y bueno, ahora se está poniendo a hacer, dando la esquina a Tyson Márquez, pero más vale ir mal fuera. Mira. Y se cubre muy bien también. Y ha estado muchos golpes es Tyson Márquez. Míralo, el jab ahí bien bonito. solamente un golpe. Se puede cambiar todo en un combate de este estilo. Esto se calienta, regresamos. Aquí vemos ambos peleadores intercambio de golpes. Ahí Tyson Márquez haciendo un poquito de... At sa round 9 ay tila manghang-mangha ang kampo ng Mexicano sapagkat sa kabila ng payat na pangangatawan ng ating kababayan ay nagagawa nito makipagsabayan sa kalaban. Todo, pero observamos en la esquina de Meprano que le estaban diciendo tú ciérrate, y si él viene y se te amarra un tantito, mueve la cabeza, usa el cabeceo y sigue usando esa izquierda que tú mencionas. Exactamente, mira, todo lo que tiene que hacer es... Se tiene que ir al todo por el todo. 10, tiene que noquear, tiene que salir adelante en su debut aquí en Estados Unidos. Pero ahora sí, obviamente ya le empiezas a sacar vuelta. 8 a 73, vuelvo a decir, mi tarjeta extraoficial. Se han echado estos dos peleadores esta noche aquí en Fox Sports Español. Siempre tenemos a ambos peleadores. Mepronam haciéndolo fire ahí. Y viste, no... At sa huling round ay naging maingat na ang ating kababayan sapagkat kalkulado na ng kampo ng ating bida na lamang sila sa puntusan kung kaya't maingat na nagbibitaw ng mga suntok ang ating bida. Pues es difícil esta pelea. Su carrera con las 15 victorias, tratando de llegar a 16 y darle a Márquez su primera. El buen trabajo, el buen contragolpe. Lo señalaste previo al combate con Usate ser escurrido. Vea nada más. Otra vez, otra izquierda, perdón que te interrumpí, pero era impactante, impresionante. Sigue, fíjate, trae a ese nivel. Mira, otra vez, otra izquierda ahí de Mepronam. Estoy emocionando aquí. Se acabó. At matapos nga ang laban ay kumpiyansa ang kampo ng ating kababayan, lalo na ang coach na si Buboy Fernandez na ang bata niya ang mananalo sa laban. For the winner, by way of unanimous decision, para el ganador por decisión unánime, Mabuhay Pilipinas! At itinanghal ng panalo ng ating kababayan by a unanimous decision.